Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 215 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Nag-umpisa ngang ipakita sa atin ang nakaraan, mayroon etong homunculus na si Alpha. Mula sa mga panahong matagumpay siyang nalikha nitong mga alchemist na lubos na nasisiyahan sa kanilang nagawa na ayon pa nga sa kaniya ay iyon ang unang alaalang nabuo sa kanyang isipan sa tanang ng kanyang buhay. Gayon din ang masilayan ang napakaraming katawan na nasa lapag, tanda ng kanilang napakaraming isinagawang eksperimento. Doon nagsimula nga siyang subukang atakihin ng mga ito gamit ang mga sandatang may basbas mula sa mga divine being. Subalit ang lahat ng mga ito ay literal na hindi nakapagdulot ng anumang pinsala laban sa kanya na lubos niyang ikinamangha ng lahat ng mga alchemist. At sa kabila ng paulit-ulit na pagsasagawa ng mga ito ng samot-saring eksperimento sa kanyang katawan, ay nananatili nga siyang walang anumang pagkundina buhat nang hindi ito nakakapagdulot ng anumang sakit sa kanyang katawan. Gayon din, sa kabila ng makasariling adhikain ng mga ito, ay lubos niyang pinapahalagan sila at itinuturing na kanyang pamilya. Subalit ang kanilang sobrang kuryosidad sa kaalaman at iba pang mga bagay ang nagdala sa mga ito patungo sa landas ng kamatayan, na siyang nagsimula ng kanyang paglalakbay na mag-isa para dito sa mundong itinuturing siyang walang kwentang basura. Ngunit ang kanyang pananaw ay tuluyan nga nagsimulang magbago noong kanyang makilala etong ating pangunahing tauhan na nagsagawa ng kakaibang aksyon sa harapan nitong napakaraming makapangyarihang nilalang. Tulad ni Gantaver ng Demon Realm, maging kay Anubis na kasama si Osiris at pati na rin dito sa Arkanghel na si Gabriel. Dagdag pa nga ni Alpha na buong akala niya ay nag-iisa lamang siya sa mundong ito, ngunit nagkakamali nga daw siya. Buhat nang dumating etong si Jinyuk na nagnanais siyang maging parte ng kanyang pamilya. Samantalang sa apartment na pagmamayari nitong binata, ay makikita nating maluha-luha etong si Belius, buhat sa kakaibang aksyon at timpla, mayroon etong si Alice sa kasalukuyan. Ayon pa nga dito sa babaeng vampira, na literal na wala siyang gana sa mga bagay-bagay na kahit gaano pa kadami ang kanyang bilhin, ay tila ba hindi nito naiibsan ang kanyang matinding pagkabagot na nadarama, at lubos na inahangad na matapos na kung ano man ang isinasagawang misyon, mayroon etong si Jinyuk. Maya-maya pa, ay narinig niya ang mahinang tunog ng bahagyang pagpihit ng doorknob na labis niyang ikinatuwang mapag-alaman. Subalit ang kasiyahan niyang nadarama ay kaagad din napalitan ng pagkabigla sapagkat kasalukuyang kasakasama nga nitong binata etong batang homunculus na tinawag niya sa pangalang Prey na siyang bagong miyembro ng kanyang pamilya. Nananatili namang walang kibo etong nasabing homunculus na talagang ipinagtataka nitong sadistang magkapatid habang ipinapakilala siya nito kina Cassie at Judelo. Para nga ang mga itong detective na talagang kinikilatis ng gusto ang kanyang buong pagkatao at sa uli ay tuluyan na ngang tinanggap siya nitong sadistang magkapatid at kasabay na nagsimulang itour sa loob ng nasabing tahanan. Pagkatapos ay kinausap nga nitong binata etong si Alice at isinaad na lubos na kinakailangan nitong batang si Prey ng gabay at atensyon kung kaya't aasahan nga daw niya itong babaeng vampira na kaniya itong tutulungan katulad ng ginawa niya para kay Andrea. Subalit sa halip na sumang-ayon at matuwa, ay pagkayamot pa nga ang nadama nitong si Alice at iniwan etong dalawa na labis na naguguluhan sa klase ng pagkilos na kanyang isinasagawa. Pagkatapos ay muling inilipat ang eksena at ating masisilayan etong rebulto ng ancient being kung saan ay may isang individual na naglalahad na batay sa impormasyong kanilang napag-alaman ay muli nga daw gumawa etong si Jinyuk ng panibagong aksyon laban sa kanilang adhikain at literal na nagiging sakit na sa ulo itong binata para sa kanilang layunin. Naroroon nga din etong si Hastings habang naninikluhod kasabay ng panghahamak nitong nasabing individual sa pakinabang ng isang palpak na goblin na kagaya niya. Dagdag pa nga nito na hindi ba't nangako nga daw sa kanila etong high floor manager na kaniyang poprotektahan ang balanse sa loob ng tore para sa kapakanan nitong Shabnigurat at ng mga primordial beings. Ngunit batay nga daw sa daloy ng mga nangyayari sa kasalukuyan ay mukhang hindi niya ito na isa sa katuparan kung kaya't hindi rin nila maipapangako ang kanilang napagkasunduan. Wala namang anumang paligoy-ligoy na kaagad humingi ng kapatawaran etong si Hastings mula sa kanyang naging kapalpakan. Dagdag pa nga niya na sa kabila ng pagiging isang mahusay na manlalaro nitong si Jinyuk ay hindi pa rin siya maihahalin tulad sa mga Diyos ng mitolohiya. Nakasisiguro pa rin nga daw siyang magagawa niya itong magapi sa mga susunod na pagkakataon at ang lahat ng mga nangyayari sa kasalukuyan ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol. Ngunit hindi naman bumenta ang nasabing pahayag para dito sa nasabing panibagong karakter na mabilis na kinuha ang isa sa mga mata, mayroon etong high floor manager na labis na ininda ang sakit na naidulot nito.
Ayon pa nga sa nasabing lalaki, na nais ipabatid ng kanyang bossing na patuloy na magkaloob ng napakaraming pagkakataon para sa kanilang mga subordinate kung sila man ay mabibigo. Subalit wag nga raw nitong kakalimutan ang magiging kabayaran oras na magpatuloy pa ito. Kaya't ituring na nga lamang daw nitong si Hastings na isang kaparusahan ito na puno ng awa para sa kanya. At ang individual ngang ito ay nagngangalang Nyarlathotep na isa ring primordial being sa ikalimampung palapag ng tore. Lumapit pa nga siya sa kinaroroonan nitong hirap na si Hastings at isinaad na maswerte itong nasabing goblin dahil napakahaba ng pasensya, mayroon etong nasabing Shamnigurat. Ngunit labis nga daw siyang nauurat sa tuwing tinatahak nitong high floor manager ang naturang lugar na walang anumang dalang magandang balita. Kaya't upang matigil na nga daw ang kanyang loose streak, ay bibigyan nga daw niya itong si Hastings ng mga makakasama. Tinawag nga niya itong kanyang mga alagad na siyang personal na nagpalaki at nagsanay sa kanilang mga abilidad na maaari nga daw makatuwang nitong high floor manager upang paslangin etong sakit sa ulo nilang manlalaro habang ipinapakitang punong-puno ang mga ito ng pagnanais na pumaslang. Sa kabilang banda ay ipinakita din sa atin na muling nagsagawa ng panibagong misyon sa loob ng tore etong sina Jinhyuk, Teresa, Chun Yusong at si Prey na kasalukuyang nasa ika-19 na palapag ng tore. Ayon pa nga sa binata na ang nasabing palapag ay lubos na binabalot ng makakapal na kagubatan na siyang pinangangalagaan ng mga nilalang na tinatawag na dryads na labis na iginagalang at pinapahalagahan ang naturang kagubatan. Pagsasaad pa nga nitong binata na batay sa alaala mayroon etong heavenly demon ay kaniyang nasilayan na ang crown of tyranny ay kasalukuyang narito sa nasabing palapag. Kaniya nga daw itong kukunin at magsisimulang kolektahin ang lahat ng mga korona at tatahakin ang pinakatuktok ng Tower of Trials. Samantalang eto lamang si Prey ay labis na namamanga sa klase ng kapaligiran na nasa kanyang harapan. Napasimple lamang napuna nitong si Teresa kung kaya't isinaad nitong binata na kaniya nga daw siyang nakuha sa isang auction at siya ang bagong miyembro ng Veterans Company. Dagdag pa nga ni Jinhyuk na buwat sa isa itong homunculus ay wala itong anumang ipinapakitang emosyon o nararamdaman kaya't may tuturing na lamang siyang isang buhay na manika. Subalit kaagad naman siyang sinagot nitong nakangiting si Teresa na batay sa kanyang pahayag ay mukhang kinakailangan nitong si Prey ng atensyon at gabay na magmumula sa kanila. Napasimpleng nagpangiti nga dito sa ating pangunahing tauhan habang pinagmamasdan ang interaksyon nitong dalawa. Samantalang ang atensyon nga nitong si Jinhyuk ay kaagad na kinuha nitong kanyang dakilang stalker na nasambit na malaki na nga daw ang pinagbago nitong binata kumpara sa una niyang pagkakakilala dito na kaagad nga niyang ipinagtaka. Paglalahad pa nga ni Chun Yusong na ang klase ng Kang Jinhyuk na kanyang unang nakilala sa virtual reality game ay ang klase ng individual na hindi interesado na mag-recruit o makisalamuha sa maraming manlalaro o bumuo ng isang grupo dahil ayon sa kaniyang pagkakatanda ay siya nga daw ay isang sadistang individual na agarang idinidispatcha ang sino mang sa tingin niya ay walang kwenta o walang magiging anumang pakinabang sa kanyang adikaing isinasagawa. Habang ayon naman sa ating pangunahing tauhan na maging etong kanyang dakilang stalker nga rin daw ay malaki na ang ipinagbago sapagkat nagagawa na nitong tumagal na kasama siya nang hindi nagnanais na siya ay labanan nito. Samantalang sa mga oras ng iyon ay may isang kakaibang nilalang na pasimpleng nagmamatsyag at inoobserbahan itong interaksyon ni na Teresa at Prey mula sa di kalayuan. Nakaagad nga din ang mga itong nadama kasabay ng malakas na pahayag nito na mayroon nga daw mga nanghimasok sa naturang kagubatan. Nagsimula nga ang mga naturang nilalang na palibutan etong kanilang grupo habang isinasaad na ito nga daw ang Dryad Forest na pinangangalagaan ng sagradong espiritu ng mga puno at ang mga kagaya nilang tao na walang habas na sumisira ng kalikasan ay walang anumang karapatan na tumapak sa naturang sagradong kagubatan. Pagkatapos ay labis kang nabigla ang isa sa mga ito at agarang itinutok ang kanyang hawak na sandata para dito sa direksyon nitong si Prey na aniya ay isang kakaibang nilalang na walang anumang tinataglay na kaluluwa mga master.